Preparado na ang mga organizers ang baha sa Luneta 2.0 anti-corruption protest nga paligaynon sa Nobyembre 30. Sunod ini sa bagong alyansang Makabayan. Sa interview sa Bombo Radio kay Terry Casino, bagong alyansa Makabayan chairperson, iagin pahayag nga tinutuyo sang protesta nga mapabutyag sa publikong panawagan batok sa mga opisyal sa gobyerno nga may kangtanan sa korupsyon kag dapat nga manabat gina mga ini. Sunod kay Casino, apisan nga nakapaligay na sang unang rally sang September 21 para sa gihapon nga nagadalom ang problema sa korupsyon sa gobyerno bangod sa kakulang sang ginapaligay nga mga investigasyon lugang paniya base sa ilang obserbasyon tuman kakulang ginahimo nga tikang agud mapasabat ang mga korap nga opisyal. Nakita man sini nga daw wala sang pagbago ilabi na sa 2026 budget bangod sa iya mayara sang gihapon sang ginatawag nga pork barrel project sa rin makabig sini nga padayon ang nagakatabo nga anomalya sa gobyerno. Mula September 21 hanggang sa ngayon talagang kulang na kulang pa ang nangyaring pagpapanagot dito sa mga sangkot sa corruption. Patuloy yung baha, and then ang worst, yung 2026 budget mukhang ganun pa rin. Meron pa rin mga anomalyang mga pork barrel projects. So importante na magtuloy-tuloy po ang ating protesta. Ginpahayag man niya nga hindi man epektibo ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may mapreso antes ang Paskwa angot sa flood control scandal bangod tubtob subong sa iya wala sang bisan sino ang nasulod sa presohan. Bangod sini nagpanawagan man ang grupo nga kunluyag sang publiko nga pahalinon sa pwesto si Marcos dapat ilakip man si Vice President Sara Duterte bangod pareho sila nga naangot sa dalagkuan nga mga korupsyon sa pungsod. Pahayag pa niya dapat man manabat sa Marcos kag Duterte sa ining sistematiko nga korupsyon bangod sa ila na himo nga sala sa pumulyo. Ginalauman man sini nga mapamatian sang tanan ang isa man sa ila panawagan nga pahalinon sa pwesto ang duwa sa pinakamataas nga opisyal sa pungsod. Agud maislan sang bago nga mga lider ang Pilipinas. Yaring dugang nga pahayag ni Casino. Ang main na panawagan, lahat ng sangkot dapat managot. Pero ang medyo kakaiba ngayon, nakita natin talagang yung corruption goes all the way to the top. Kaya ang sinasabi natin, kung meron mang dapat unahin na managot, walang iba ito kundi si President Marcos mismo. And kung corruption pag-usapan, kasama dyan si Vice President Duterte because siya mismo ay involved din sa napakalaking corruption involving her intelligence and confidential funds. Kaya parehong ang mga Marcos at Duterte, kailangan silang managot dito sa sistematiko at napakalawak na sistema ng korupsyon sa ating pamahalaan sa ngayon.